Bumaba ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho o unemployed nitong July 2023 kumpara noong June 2023. Pero bumaba rin ang bilang ng mga Pinoy na may trabaho o employed nitong July 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa datos mula sa PSA Labor Force Survey mula 2.33 milyong Pilipino na walang trabaho o unemployed, edad 15 pataas noong June 2023, bumaba ito sa 2.27 milyong unemployed nitong July 2023. Sa datos ng PSA, 4.8% ang unemployment rate sa bansa noong July 2023, mas mataas kumpara sa 4.5% na unemployment rate noong June 2023. Ibig sabihin, 48 out of 1,000 na individual sa labor force ang walang trabaho o kabuhayan nitong July 2023. Pinakamataas ang unemployment rate nitong July 2023 sa nakalipas na 5 buwan. Lumabas din sa pag-aaral na 7 sa 17 rehiyon sa bansa ang mas mataas ang unemployment rate kumpara sa national unemployment rate na 4.8%. Ito ang Region 5 o Bicol Region na may 6.2% unemployment rate, Region 4A o Calabarzon na may 5.9% unemployment rate, Region 7 o Central Visayas na may 5.5% unemployment rate, Region 10 o Northern Mindanao na may 5.4% unemployment rate, Region 8 o Eastern Visayas na may 5.1% unemployment rate, Region 8 o Caraga na may 5.1% unemployment rate, at National Capital Region na may 4.9% unemployment rate. Bumaba man ang national unemployment rate, bumaba rin ang bilang ng may trabaho o employed individuals sa bansa ayon sa PSA. Mula 48.84 milyong Pilipinong employed noong June 2023, bumaba ito sa 44.63 milyong Pilipinong employed nitong July 2023. Very much nakita natin na medyo malaki yung baba ng number of individuals na nasa labor force. Sa tama nga, year on year, ito ay nabawasan ng mga 3.1 million, quarter on quarter, mga 3.41 million. No? Tiningnan namin yung datos ng mga wala sa labor force. No? Ang karamihan sa kanila ay nagsabi na they are shifting to household work, household duties. At kung titingnan naman natin ang pagbaba in terms of the class of workers, nakikita natin kanina na bumaba yung number ng unpaid family workers. So ang aming nakikita na dahilan na nag-shift yung mga unpaid family workers and they focus doon sa household work, no? Family duties. So malaki yun, mga 1.99 million ang nagsabi na hindi sila nag-participate kasi nag-focus sila sa household duties. Mayroon din tayong nagsabi, kasi may mga new entrants palagi tayo every quarter, may nagsabi na they're too young to work. No? Mga 1 million din yon. At yung pangatlo, mayroon tayong medyo substantial na number, 365,000 na nagsabi na wala silang mahanap na trabaho. They believe na walang trabaho na available. Pero ang magandang balita, tataas ang sahod ng mga nasa private sector sa Region 4A o Calabarzon ngayong buwan matapos aprubahan ng Regional Wage Board ang dagdag sahod. Itataas ang sweldo mula 35 pesos hanggang 50 pesos sa Calabarzon o Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ibig sabihin, abot na sa 385 pesos hanggang 520 pesos ang minimum wage sa non-agricultural sector, 385 to 479 sa agriculture sector, at 385 para sa retail and service establishments na may hindi tataas sa 10 empleyado. I'm Emil Ordonez, I stand for truth.